Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Alan Villarazo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boy, hindi ko talaga alam kung dapat ba kitang purihin sa pagiging matapang o masama. Gayunpaman, gaya ng sinabi mo, madali lang. Well, I promise you, how to bet. I bet hindi mo ako mapapatay, senior. Ngumiti si Han Sanchen. Hindi kita kayang patayin. Oo, at, hindi lang pisikal ang hindi mo ako kayang patayin, hindi mo ako kayang patayin ng aking espiritual na kahulugan. Nang marinig ito, ang lalaki ay halatang natigilan, at pagkatapos ay tumawa ito, na para bang sa kanya, may narinig siyang sobrang nakakatawang biro. You dare to talk to me like this? Alam mo ba kung ilang tao ang namatay sa kamay ko? Alam mo ba kung ilang master ang namatay sa kamay ko? Siyempre alam ni Han Sanchen na maraming master o malalaking tao sa mundong ito ang namatay sa kamay mo. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Han Sanchen na hindi mo ako kayang patayin ng lubusan. Sabi ni Han Sanchen, ang taong wala man lang kaunting cultivation, naglalakas loob na maging mayabang. Well, para lang patayin ang isang tulad mo ng walang hiya at walang buhay na lakas, maduming kamay talaga ang pumatay ng mga katulad mo, papayag ako sa hiling mo, ikaw at ako ay magsusugal. Sabi ng lalaki. Then, he continued with disdain, huwag mong sabihin na binubuli ko ang isang junior na tulad mo, gawin natin, 10 galaw, kung hindi ko kayang kunin ang buhay mo sa loob ng 10 galaw, talo ako. Umiling si Han Sanchen, Senior, ang gusto kong sabihin noon ay hindi ito kailangang maging ganito, ngunit iniisip na kung tatanggihan kita ng direkta, bibigyan pa rin kita ng ilang mukha bilang isang senior. Well, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa 10 galaw, magdagdag ng 10 beses, sa loob ng 100 galaw, ano sa palagay mo? Mukhang magalang sa ibabaw, ngunit ito ay puno ng mas malalim na kabalintunaan, at ang katanyagan ay malapit ng masira. Okay. Within 100 strokes, ikaw na ang bahala, pero sa akin, within 10 strokes, papatayin kita physically. And you remember it for me, I not only want you to die physically, ay gusto kitang maalis. Ngumiti si Han Sanchen at tumango, okay, handa si Han na samahan siya, ngunit bago tayo magsimula, may isa pang kahilingan ang junior. Sige po. Hindi ko na kailangan pang sabihin ang itsura ni Junior. Kung gusto ng senior na patayin ang kaluluwa ko, magbubukas siya ng sarili niyang pangarap. Ikaw at ako ay magsasama, at lalabanan siya hanggang kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, halatang tawa ang paligid. Dahil sa kanyang pag-iral, ang mga tao sa kanyang paligid ay natakot na magsabi ng isang salita sa dilim. Bagamat medyo nagalit siya dahil sa mga sinabi ni Han Sanchen ng ilang beses, hindi na siya nang ahas na magsabi pa. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Han Sanchen ay hindi na makapagpapatawa sa kanila ng malakas. Maaari mo bang isipin na kapag ang isang tao ay gustong pumatay sa iyo, bigla siyang humiling sa iyo na tulungan siyang ilipat ang kanyang mga kalamnan at buto, hindi ba siya makagalaw? Si Han Sanchen ngayon, hindi ba ganoon ang sitwasyon? Nang makita silang nagsasalita, ang lalaki ay hindi nagalit, at isang grupo ng mga tao ang nagbuka ng kanilang mga bibig. Hindi alam ng tanga na ito kung saan niya nakuha ang kumpiyansa niya. Katulad ng aso, nahihiya siyang dilaan ang mukha niya at gustong makipagpustahan sa kanya. Ang pinakanakapangilabot na bagay ay iyong ipinagmalaki rin niya si Haiko, hindi siya kayang patayin ng kanyang ina sa loob ng 100 galaw. Gusto ko na talagang mamatay sa kakatawa, ganito lang, maibabalik ko siya sa bahay ng aking lola na may dalang isa, lumipat.
Hindi ba't magandang sabihin, may mga taong nag-uusap ng matindi tungkol sa isang bagay, pero ang pinakakulang sa kanila. Sa tingin ko, sayang itong lalaking ito, at kahit saan ay mababa ang tingin ng mga tao, kaya kusa akong pumunta dito, iniisip kong si Dai, sa ilalim ng kanyang mga kamay, at least, sa hinaharap, maaari mo pa ring ipagmalaki na natalo mo siya, ito ay dapat na gayon, kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan upang pukawin siya, bilang resulta ng sinaunang kasaysayan, ang kanyang iniwan ay isang labanan laban sa kanya, at walang sino man ang mag-aalaga kung ano ang proseso, mula sa puntong ito, kahit na siya ay walang silbi, ito ay malinaw na siya ay medyo matalino, nag-usap ang mga tao, puno ng pang-aalipusta at paghamak sa ginawa ni Han Sanchen, ngunit si Han Sanchen lang ang nakakaalam na hindi siya laro ng bata, at hindi niya magagamit ang sarili niyang buhay para gumawa ng kalokohang biro, kaya niyang manalo, Senior, pwede ka nang magsimula, storytelling channel sa YouTube. Ayon sa gusto mo. Galit na sigaw ng lalaki, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay sa susunod na segundo, at ang itim na hangin ay nagkalat sa harap ni Han Sanchen. Gustong makalapit ni Ivory at ng dalawang babae kay Han Sanchen, ngunit diretso silang inalog ng itim na hangin ito ng ilang metro. Nang lumingon siya sa likod, nilamon na ng itim na enerhiya si Han Sanchen, at isang malaking energy shield ang nabuo sa paligid niya. At sa itim na hangin, tulad ng sa bagyo, ang hangin ay parang talam, baliw na hinihiwa ang katawan ni Han Sanchen. Bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, walang kalokohan, halos katulad ng dati, tahimik na naghihintay. Gaya ng dati, dahan-daang lumitaw ang gininto ang katawan sa kanyang likod, at tinakpan din ng gininto ang liwanag ang katawan ni Han Sanchen, lumalaban sa libu-libong pag-atake para sa kanya. Sa itim na hangin, malinaw na narinig ni Han Sanchen ang tunog ng pagdududa. Bagamat napakaikli, nangyari na. Ang mga ito ay inaasahan ni Han Sanchen, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit mapoprotektahan ni Han Sanchen ang kanyang sarili. Batay dito pa lang, kung gusto mong makipagkompetensya, ang ganoong kalaking tao sa iyong harapan ay halatang hindi sapat na panoorin. Si Han Sanchen ay naghihintay pa rin, kapag ang kanyang katawan ay mas mapanganib, ang kanyang mas malaking potensyal ay sesabog. May tiwala siya. Wow! Tamang-tama, nasira ang gininto ang liwanag, at hindi mabilang na itim na chi ang hamampas patungo kay Han Sanchen na parang matalim na kutsilyo. Sa sandaling iyon, si Han Sanchen ay parang nahaharap sa parusa ni Ling Chi, ang kanyang laman at dugo ay tila nahiwa at hinukay, na naging sanhi ng kanyang pagdududa sa kanyang buhay. Ang mga panloob na organo ay muling pumasok sa estado ng pagiging baliw na lamutak, at ang buong katawan ng tao na depensang Buddha ay ipipigas sa meat patties. Habang nagtitimpi, ganap na binitawan ni Han Sanchen ang kanyang sarili, sinusubukang makamit ang isang estado ng pagkakaisa. Palaging nararamdaman ni Han Sanchen na ang mga salita ng Seventh Spirit Monkey sa simula ay isang metapora. Ngayon, maaaring ito ang pinakamahusay na paraan para sa kanya upang subukan. Inalis niya ang laman ng kanyang buong katawan upang maiwasang maging isa si Buddha sa langit at lupa. Dahil ito ang pinili ng langit, dapat mayroong pagpapala ng Diyos. Matapos mahulog ang mga salita, ganap na pinili ni Han Sanchen na magsama, anuman ang anumang mga dumi mula sa labas ng mundo, at hindi naapektuhan ng anumang labas ng mundo. Bang bang bang! Ang katawan ni Han Sanchen ay tila sumasabog, at ang balat sa lahat ng dako ay gumuho. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinansin ni Han Sanchen, tulad ng isang patay na tao. Mabahong bata, ito na ba ang 100 pakulo na pinagyayabang mo sa akin? Ni isa sa mga pakulo ko, hindi mo kayang kainin, so how dare you say it? Malamig na bamantong hininga ang lalaki, at sa sumunod na segundo, ang hangin ay lumakas, at mas lalong natangay nito si Han Sanchen. Tawag! Biglang nagsimulang kumalat ang mahinang layer ng jade light sa katawan ni Han Sanchen, at mabilis na binalot ang katawan ni Han Sanchen. Ang nakabalot na katawan ay unti-unti na ring bumabawi mula sa pagsabog sa oras na ito. Kung ikukumpara sa itim na enerhiya na kumakain ng mga tao sa labas, tila nakikipag-away ito sa korte. Nagising na rin ang Seventh Spirit Monkey. Dragon, bakit hindi mo ako tulungan ng kanyang tiyuhin sa dugo ng dragon? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hindi ko alam kung nagkataon lang, o baka naramdaman ko ang sinabi ni Han Sanchen.
Habang umiikot ang dugo sa katawan ni Han Sanchen, isang malakas na itim na gas din ang nagsimulang bumuhos kaagad sa katawan ni Han Sanchen. Kasama nito, lumitaw ang mga totem ng Quadrilateral Beast. Ang Inextinguishable Profound Armor ay nagsimula ring lumiwanag ng mahina, at maging ang 5 Elements Divine Stone ay naglabas ng liwanag. Ang lahat ay tulad ng inaasahan ni Han Sanchen. Dahil sa kanilang sariling kamalayan na protektahan ang Panginoon, nagsimula silang magtulungan kahit na hindi sila tugma sa isa't isa. Nakakabaliw na atake. Halatang nagulat din ang lalaki sa mga pagbabago sa katawan ni Han Sanchen. Bagamat sinabi niyang sayang si Han Sanchen, imposible para sa kanya na walang pag-iingat laban kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay isang taong makakakuha ng Chaos Clock. Paano ito magiging posible kung walang kakayahan? Kaya lang kahit gaano pa siya kahusay mag-isip, hinding-hindi niya iisipin na malakas si Han Sanchen para sa ganitong bagay. Hindi ito sumasalungat sa lahat, at umaasa lamang sa sarili nitong depensa para lumaban. Bahong-baho, may kakayahan ka nga, pero sayang ako ang kalaban mo, at napakalaki mo pa para maglaro sa harap ko. Oo. Ang mga bagay na ito ay maaaring sapat na upang labanan ang karamihan sa mga Panginoon sa mundo, ngunit kung gusto mong labanan siya, ito ay medyo malambot pa rin. Nang bumagsak ang mga salita, isang napakalakas na presyon ang biglang umatake. Ang sitwasyon na pinatatag ni Han Sanchen ay ganap na naglaho sa isang iglap, at ilang sinag ng liwanag ang nagsimulang lumabo. Tila sa isang saglit lang, si Han Sanchen ay tuluyan ng malalamon ng itim na enerhiya. Bakit? Kuya, second move pa lang, hindi mo ba kayang pigilan? Ngumisi siya. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, maliit na problema. Pagkatapos ng mga salita, biglang lumitaw ang isang itim na liwanag mula kay Han Sanchen. Kaagad pagkatapos, nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula sa lalaki, ang itim na liwanag ay direktang tumagos sa mga layer ng itim na chi at direktang tumama. Damn! Paanong hindi niya mararamdaman ang ganito, nang siya ay umungol? Ito ay isang pagsabog ng enerhiya na direktang pinaikot ang kanyang kamay, at tinapik niya ito sa itim na liwanag. Anumang bagay na maglakas loob na salakayin siya ay ang pinakamalaking provokasyon para sa kanya. Siyempre hindi niya kayang tiisin ang ganitong kapangahasang ugali. Boom! Isang itim na gas ang biglang tumama sa itim na ilaw at umalis. Ano? Siyempre, sa sumunod na segundo, hindi niya napigil ang mapaiyak sa gulat. Ang itim na liwanag, o ang itim na liwanag na dapat lamang ay patayin sa kanyang mga mata, ay nakakagulat na hindi nawala tulad ng inaasahan niya, ngunit direktang tumagos sa itim na enerhiya na kanyang narinig, at patuloy pa rin sa pagdiin sa kanya sa buong paraan. Wala ka talagang cultivation base, paano mo makokontrol ang isang bagay para direktang atakihin ako? Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahan nito ay tila mas malakas kaysa sa naisip ko. Talagang makakalusot siya sa aking pag-atake. Marahan na ngumiti si Han Sanchen at hindi sumagot. Naniniwala pa siya na ang saya ay darating pa, at may mga bagay na lubos na magpapagalit sa kanya. Ngayon, appetizer na lang. Si Pilyu, sa isang sumisigaw na sipol, dumaan na sa kanya ang itim na ilaw. Bagamat naiwasan niya ito ng lubusan, nagulat pa rin siya. Damn, you actually know where I am. How is this possible? Bulalas niya sa galit, at saglit na hindi niya maintindihan, hindi niya alam, sa kakayahan ni Han Sanchen, paano niya nalaman kung nasaan siya. Hindi ito dapat, at hindi rin ito bait. Ngumisi pa rin si Han Sanchen. Ang katotohanan ay hindi niya malaman kung nasaan ang lalaki, at ang itim na ilaw na iyon ay hindi siya mismo ang nagpapatakbo, ito ay ganap na umaatake sa kanyang sarili. Tama, ito ay isang maliit na itim na stick. Ang pagkain ng isang malaking bato tulad ng lauso ay dapat ding gumanap ng isang papel. Nakatingin sa maliit na itim na patpat na nagmamadaling lumabas, nagbigay ng malamig na ngiti si Han Sanchen. Not in the 5 elements, not in the 3 realms, oras na para matikman mo ang kapangyarihan at kaibahan nito. Habang bumabagsak ang mga salita, habang nakatingin sa kanya si Han Sanchen, nakita niya na ang maliit na itim na ilaw ay mabilis na umatras matapos mabigang hamampas, at pagkatapos ay biglang inatake ang lalaki. May kakayahan din ang lalaking iyon, kahit mabangis ang maliit na itim na patpat, pero parang multo, at madaling umiwas ng paulit-ulit. Ito talaga ang inaasahan ni Han Sanchen.
Malinaw na imposibleng talunin siya sa pamamagitan ng pag-asa sa isang maliit na itim na patpat lamang. Ang tunay na layunin ng maliit na itim na patpat ay pangunahing gumamit ng mga sundalo para sa Chi. Ang makisali sa ganoong kakaibang bagay, ang mahuli siya ng biglaan, ay pa rin ang pinakamabisang paraan para kay Han Sanchen sa ngayon, at hindi ito isa sa kanila. Siyempre, hindi idol si Han Sanchen sa ganoong idle time. Habang ang itim na anino ay nababalot ng maliit na itim na patpat, sinusubukan niyang makawala sa tanikalan ng itim na Chi at lumaban. Gamit ang maliit na itim na patpat upang maibsan ang presyon, ang iba't ibang sinag ng liwanag sa katawan ni Han Sanchen ay muling naging matatag, at si Han Sanchen ay mahigpit na naprotektahan. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nasanay na si Han Sanchen sa pag-atake ng itim na hangin at sinimulang subukang alisin ito, at ang maliit na itim na stick ay unti-unting nahulog sa kawalan. Gayunpaman, hindi nag-alala si Han Sanchen. "Fuck, you slut, what exactly did you lose? You can't hit or touch, but it can hurt people invisible. It's really strange." Saway niya habang humaharap dito. Para kay Han Sanchen, bagamat pinapagalitan niya, halatang may kumpiyansa na siya, at galit na galit siya na ayaw niyang masyadong makasali. Nangangahulugan din ito na wala na masyadong oras para sa Aaron. Ano? Biglang nakahinga ng maluwag si Han Sanchen. Alam niya na ang kanyang sariling katawan ay hindi namamalayan na tumulong sa kanya na maalis ang mga tanikala at ang kasalukuyang kalagayan. Nakipag-away sa mga baka sa kabila ng bundok, magnanakaw ka talaga ng manok, pero ano? Nang bumagsak ang mga salita, bigla siyang uminom, at isang itim na gas ang agad na tumama sa maliit na itim na patpat na lumapit sa kanya. Ang maliit na itim na stick ay biglang nawalan ng lakas, at direktang pinatay ang isang malaking bilang ng mga itim na ilaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na nahulog sa direksyon ni Han Sanchen. Gusto lang abutin ni Han Sanchen para kunin ito, ngunit sa sandaling ito ay bigla niyang naramdaman ang isang chi sword na nakatayo sa leeg ni Han Sanchen. "Mabahong bata, gusto mong tumakas. Malamang hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon." Malamig at malungkot na sabi niya. Hindi nagulat si Han Sanchen bagkus ay ngumiti, at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin ko ay may pagkakataon at sinamantala ko ito. Senyor, natalo ka." "Natalo ako." Natigilan sandali si Heying. Halatang hindi niya inaasahan na sasabihin ni Han Sanchen ang ganoong bagay sa oras na ito. Para sa kadahilanang ito, siya ay parehong seryoso at medyo naguguluhan. "Nasa leeg mo ang espada, binata, gusto mo bang maging matigas?" Sabi niya sa malamig na boses. 3,000 ang hindi nang ahas na purihin ang sinumang haiko sa harap ng mga nakatatanda. Kapag natalo ka, matatalo ka, at kapag nanalo ka, mananalo ka, taos-pusong sabi ni Han Sanchen. Tapos hindi mo pa rin nakikita ng malinaw ang sitwasyon. Sigaw niya. Ngumiti si Han Sanchen, sa paghusga sa sitwasyon, maaaring putulin ng senior ang ulo ni Han Sanchen sa isang galaw lang. Bahagyang tumugon siya, eksakto. Pero sa sugal, natalo ang senior. Nakangiting sinabi ni Han Sanchen, kung maingat na binilang ito ng nakatatanda, pagkatapos ay inilagay ng nakatatanda ang kutsilyo sa leeg ni Sanchen, dapat itong bilangin sa loob ng 100 hampas. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, muling binasa ng lalaki ang laro ng mabuti, at agad na natakot. Sa pakikipaglaban sa maliit na itim na stick, ang kanyang nakaraang pag-iwas kasama ang mga kasunod na pag-atake, kasama ang kasalukuyang espada na Aaron sa leeg, maingat na nasample, 100 stroke lang. Sa madaling salita, ayon sa kasunduan, sa loob ng 100 stroke, hindi niya kinuha ang buhay ni Han Sanchen. When I say killing you within 100 strokes, I mean a battle with you within 100 strokes. Ngayon lang, karamihan sa mga pakulo ay ginagamit sa mga kakaiba mong bagay, paano sila mabibilang? Napangiti si Han Sanchen nang marinig ang mga salitang, sasabihin din ng senior, bagay sa akin, at bagay sa akin, paanong hindi ito isang daye? Kung ayon sa logika ng mga nauna, hindi man lang magagamit ni Han Sanchen armas. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, halatang galit siya. Otherwise, let's do it, this game is a draw, so what about the seniors? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, hindi inaasahan ng lalaki na sasabihin iyon ni Han Sanchen. Anong uri ng pattern ito? Ito ay ganap na puno.
Ang tagumpay sa kanyang kamay, sinabi niya na ang larong ito ay hindi binibilang, ang batang ito ay talagang kawili-wili. Sa anumang kaso, hindi bababa sa kanyang puso ay hindi kasing kasuklam-suklam kay Han Sanchen tulad ng dati. Dahil isang bagay ang tiyak, syempre hindi tanga si Han Sanchen, ngunit binuhusan niya ng tubig ang kanyang sarili at binibigyan ang kanyang sarili ng hakbang pababa. Itali, tanong niya ulit na nagpapatunay. Tumanggo si Han Sanchen, oo, isang kurbata. Okay. Malumanay na sinabi ng lalaki na may kasiyahan, kung gayon ang susunod na laro ang magpapasya sa kahihinatnan. Okay, sa susunod na laro ang magdedetermine kung sino ang mananalo. Ikaw bata, ikaw ay talagang isang maliit na kaibig-ibig. Gayunpaman, ikaw ay kaibig-ibig, at kailangan mong mamatay bilang impyerno, huwag mong asahan na maawa ako sa iyo sa susunod na laro. Hindi ko sinasabi yan dito. Senior, hindi mo ako kailangang takutin. You and I are tie in the first round. Natural, wala kang makukuhang advantage sa second round. Ngumiti si Han Sanchen at nagsabi, at saka, sa second round, hindi na ako magiging katulad ngayon. Muli, bilang paggalang. Okay, kung tie pa ang second game, I will also consider it as a loser. Malamig na sabi ng lalaki. Kung sasabihing pwede pa rin manalo si Han Sanchen physically, it is not acceptable to him. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay may gininto ang katawan ng taong iyon, at ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay natural na hindi pangkaraniwan. Sa larong ito, hindi madaling tanggapin ang sitwasyong ito, ngunit hindi ito hindi katanggap-tanggap sa pangkalahatan. Siyempre, ang mga benepisyong hatid ng gininto ang katawan ng taong iyon ay tumigil doon. Kapag sa susunod na round, itong labanan ng banal na kamalayan, anong uri ng kapangyarihan ang maaari niyang taglayin sa basurang banal na kamalayan na ito na wala man lang base sa paglilinang? Para sa kanya, ito ay kasing simple ng pagpisil ng langgam hanggang mamatay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay handa na magsumikap para sa isang tabla pagkatapos ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang batang ito na si Han Sanchen ay napakahusay, at maaari talaga siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan para sa isang draw. Sa pagkakataong ito, gagawin lamang niyang kawalang pag-asa ang kanyang kasalukuyang pagsunod at matino sa bandang huli. Tumanggo si Han Sanchen at nakangiting sinabi, kung gayon, marami ba akong nakikinabang? Bahagyang ngumiti ang lalaki, at sa sumunod na segundo, biglang gumalaw ang kanyang kamay, at ang nakapalibot na itim na chi ay biglang nawala, at bumalik ang lahat sa orihinal nitong anyo. Nang makitang nawala na ang itim na chi, ang dalawang babae ay sumugod upang tingnan kung ligtas si Han Sanchen. Bahagyang iwinagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa itim na enerhiya sa kanyang harapan. Bata, maaari na nating simulan ang pangalawang laro. Kumpiyansa na tumawa si Han Sanchen, naghihintay anumang oras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!